Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan. Lagi ka rin bang sumubaybay sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo? Narito ang mga kaganapan, Tanggol at ang mga kaibigan nito. Handang-handa na nga ito sa sugalan dahil nabili na nga nila ang kaparehong baraha na ginamit sa loob ng kasino at agad nga nila itong nilagyan ng palatandaan. Agad nga nilang binigay ito sa kasama nilang si Uwing upang ito ang magbigay kay Tanggol ng pandaraya nila sa paglaro. Pero bago pa man pumasok sila sa loob, pinag-usapan ng magkaibigan na magpatalo muna itong si Tanggol at saka nagtawanan sila, lalong-lalo na naalala nila ang mga ginagawa nila noon. At sa pagpasok nila Tanggol sa loob, agad naman sila nakita ng mag-asawang may-ari ng kasino. Agad namang inutusan ng asawa na puntahan nga sila Tanggol dahil bago ngang dating ito. Pero bago pa man puntahan sila Tanggol ng lalaki, sinabi ng asawa niya na siguraduhin nga daw na paglabas nila sa kasino na wala ng laman ang bulsa. Agad ngang nilapitan ng lalaki sila Tanggol at tinanong kung maglaro at kung ano ang gustong laruin. At dagdag pa niya na kung maglalaro sila ay 10,000 nga daw ang bet nila minimum. Kaya agad pinakita ni Tanggol ang pera. Kaya sumang-ayon na ang lalaki na maglalaro si Tanggol at tinanong nga ito kung ano ang gusto niya. Agad namang sinabi ni Tanggol na pusoy nga daw ang kanyang gusto. Kaya agad sinamahan sila Tanggol sa isang lamisa at nag-umpisa na nga ang kanilang laro. At dito na nga nagpapakitang gilas itong ating bida. Ngunit mas maganda pa pala ang baraha sa kanyang kalaban. Kaya naman kahit bigo ang ating bida, wala nang magawa kundi pumusta ulit. At sa pangalawang paglaro ni Tanggol, dito na nga nakampante na ito dahil maganda nga ang kanyang baraha at wala na ngang makakatalo pa sa kanya at iniisip na niya na siya ang manalo. Kaya nang pinakita ng kalaban ang kanyang baraha, hindi naman niya inaasahan na mas maganda pa pala sa kanya. Kaya naman nang kukunin ng kalaban ang kanyang pera, agad niya itong pinigilan at sinabi sa kanyang kalaban na nang daraya nga daw ito. Kaya naman pinaalala ng kanyang kalaban na wala nga daw halong pandaraya dahil kapag mahuli ka na ng daraya ay hindi ka makakalabas na buhay sa kasino. Nakakasiguro nga daw siya na walang halong pandaraya. Sa pangatlong paglaro ni Tanggol, hindi pa natapos ang laro, ngunit sumuko na itong si Tanggol at ang iba pang kasamahan nito dahil mas maganda ang baraha ng kanyang kalaban. Kaya tinanong agad itong si Tanggol kung maglalaro pa ba siya at mayroon pa ba itong pera. Kaya agad napilitan itong si Tanggol na ilabas ang Star of Venus na malaking diamante na nagkahalaga ng 300 milyon. Kaya naman hindi makapaniwala ang kalaban ni Tanggol na nakakita ng malaking diamante at nagtanong pa ito kung pwede ba raw itong mahawakan. Ito na nga ipapaalam sa may-ari ng kasino na gagamitin ang diamante upang pamusta ni Tanggol. Kaya aabangan na lang natin ang mga susunod pang paglalaro ni Tanggol at ang pagsisimula ng pagyaman ni Tanggol. Sa kabilang banda, sa pag-uusap ni Olga at Ramon, napilitan na nga itong si Olga na sasabihin ang totoong pangalan ng ina ng kanyang anak at ito nga raw ay si Marites de Magiba. Nagtitinda lang ito sa palengke ng Quiapo. Kaya agad nang umalis itong si Ramon pagkatapos na ngang sabihin lahat ni Olga ang pagkatapos
pagkatao ni Marites. At agad namang pumunta si Olga sa kanyang papa at nagsumbong. Sinabi niya na nakapagtaka daw nga itong si Ramon dahil nga daw ay tinatanong ni Ramon ang totoong pagkatao ng ina ng kanyang anak. At hindi nga daw ito maganda dahil makakasira nga daw sa kanilang pamilya. Ngunit imbis kampihan ito si Olga ni Don Julio, pinapagalitan pa ito dahil nangingialam nga daw itong si Olga sa buhay ni Ramon at asikasuhin na nga lang daw ang kanyang sarili dahil wala naman daw masama na magkabalikan itong si Ramon at ang ina ni Jesus. Sa halip, mas maganda nga raw dahil buo na ang kanilang pamilya. Ano na naman kaya ang plano ni Olga nang malaman na nga niya ngayon na nag-umpisa na nga na maghanap ng paraan itong si Ramon upang mabuo ang kanyang pamilya. Dito na kaya ang katapusan na pagpanggap ni David na bilang Jesus at mabubuking na rin itong si Olga. Kaya naman mga kaibigan, aabangan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo. At huwag po sana ninyong kalimutan na i-like at share at pahingiin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.